Kung nag-prepare, una sinabi ko sa directors namin na kasi mas marami po akong ginagawang teleseries. So, sabi ko, if very teleserye acting ko, please feel free to shout at me and just correct it. Kasi pang-pelikula nga po ito. But, you know, with the projects that I've been doing, karamihan din doon, period. So, ngayon naniniwala na talaga ako yung features ko pang period. And, tama, me and Professor Xiao work together pala sa Pluma, kung saan Jose Rizal naman ako. Sa Maria Clara Rivera, kung saan si Elias ako, bilang Andres Bonifacio din yun. So may konting, I was able to dab a little bit into it already. But the preparations with speaking and the looks, just appreciating the history kasi di ako lumaki dito, that's one. Kaya medyo hindi ko na-appreciate yung history before. I grew up in Singapore, I had to learn Filipino. So itong mga bagay nito parang hindi ko na, I used to take for granted. Pero doing these projects, mas naging madali mahalin yung project. So yeah, in terms of preparations, yeah, that's for me. To be honest, hindi ako masyadong nakapag-prepare. Kasi, kumbaga, 12 years ago, hindi naman ako part na, hindi pa yung Oryang yung totoong role ko. Extra ko nun. And, ako yung yaya ni older Oryang nung time na yun. And nag-ano lang din po ako, nag-body double ako kay Lovie. Yes. Tapos, last year, I think, or parang around last year, kinontak po ako ni Direk Ellen and yung manager ko na kung willing ba akong saluhin yung ibang parts for doing Oryang. And I said yes, kasi si Direk Jeff naman and Direk Arjan Mar yung kasama. So, ayun. And in terms of preparation, did I read some books? Walang chance. And as along the way ako natuto na nandun kasi si Prof. Xiao, nandun din si Sir Roddy, nandun din si LJ. And nagtanong ako tungkol sa perspective nila on how Oryang is. And based dun sa mga kinuwento nila, and based din dun sa script na naibigay sa akin, parang nag-imagine na lang ako kung ano ba yung danas ni Oryang noong mga panahon na yun. And syempre, nandun naman si Direk Arjan Mar to guide me. So it's parang kumbaga along the way po ako natuto. Thank you. Miss Gina? Dagdagan po siguro ako dun kay kasi sinabi niya na parang napansin nilang namin na nag-edit na kami. Kung dito sa Elora yung ka-double. So parang kami din, hindi namin alam, hindi namin sinadya na kontakin siya dahil double siya. So parang yung kung tinatadhana na lang siguro yun na parang inilapit na lang din kami kay Elora. Kasi sa editing na lang namin siya napansin, bakit sa'yo to? So maganda rin yung parang nilalapit mas Oryang yung mga nagkasama-sama pa dati. Talk about opening opportunities. Okay, sige po. Miss Gina? Sa pelikulang ito, kinagagala ko na napili ako gumanap. Sobra ang aking tutok at panay rehearsal ko. Kahit na paano, siguro naman magugustuhan ninyo ang pelikulang ito. Salamat po. Thank you po, Miss Gina. Sige, Direk. May dadagdag lang din ito kay Gina. Ang ganda rin din kasi ng pagkakataon kasi siguro na-delay siya na na-delay. Parang iwan ko kung joke siya, pero nag-prepare siya na magpapapayat lalo. Kasi mas bumaga yung niya, yung somehow bumaga yung hindi ko masabi yung edit. Pero mas bumagay nung nag-shoot kami ulit. Kailangan pumayat ako kasi parang hindi tutugma.
Hindi, I just want to add. Hindi, nag-shoot si Gina noong 2015 at saka nag-shoot din siya noong 2025. So you can see how she looked 10 years ago and now. Awesome, no? Kasi yung ilang Tagalog, hindi ganun kadali, no? So siya and the late Spanky Manigan, talagang pinagsaya nila, no? To make their dialogues seem natural. Thank you po. Ayan, thank you. Exciting kasi makikita natin kung paano pinanday ng panahon si Miss Gina sa pelikula ito. Yes, we have another question? Hello po, I'm Alan Sanban, Stars Photog. I just want to ask Miss Gina Pareño sa si Elora. You're portraying the role of Ka Oryang, di ba? So, parang Ka Oryang is woman of integrity, saka very powerful women, di ba? Kayo, paano po kayo nakarelate dun sa character niya as you do yung kanyang character? Nung yung what have you learned from her, being a woman, paano po nakarelate dun sa personal life niyo, si Ka Oryang? Nakarelate ako bilang isang ina at babae may pinaglalaban. Thank you, Ma'am Gina. Si Elora naman. Ako po marami po akong natutunan sa kanya kasi at a young age si Ka Oryang marunong ng boses, kumbaga opinionated siya and she fights for what she thinks is right. She speaks her own mind. And parang kumbaga binigyan ako ng lakas ng loob na gayahin siya in terms of kung ano yung hindi ko gusto or ano yung hindi ko kumbaga natuto kong maging opinionated sa mga bagay na I think hindi dapat. So yun. And bukod sa pagiging opinionated and ni Ka Oryang, hindi siya sumusuko. Pinakita dito kung paano sa matagal na panahon, hinanap niya talaga si Andres, pero hindi siya sumuko despite the hardships that pinagdaanan niya. So yun din yung isang nag-inspire sa akin na magpatuloy at magpadayon. So, thank you. Congratulations. Salamat, Elora. Yes. Siguro it would also be interesting to know. That was a long one. Can you repeat that? Sure. What was your experience like playing Bonifacio outside of the bayani figure that he's usually known for as a partner of Ka Oryang and as more of a domestic figure sa buhay niya? And how do you feel that this might change the public perception of Bonifacio in the public's eyes? Well, we all know. We all know him already. Many of his characteristics, alam na natin. Are there other stuff that we need to know about Andres? Kilala na natin siya eh. Yeah. Pero siguro, to reinforce, for example, some of the issues of Bonifacio's life. For example, yung bakit sa unang presidente, bakit tinutuwing siya ng ibang istorya ng unang presidente? Lumalabas din dito yun. At kasama si Oryang doon sa kwento na yun. Sa barangay. Oh, is it? Yeah. Tell me actually, sorry. Effect of Cam with Andres to me, but I think you will see the nuances also in the film na kung paano siya tumingin kay Ka Oryang na okay, di lang pala lalaki ang kaya gumawa nito. Yung paghanga niya sa kanyang partner at sa mga babae in general. So, makikita mo yung paghanga niya na sana mas alam nito ng mga iba pang lalaki na hindi lang mga lalaki ang dapat maging leaders. Makikita mo sa nuances na mas gusto ko na hindi lang pala lalaki ang gagalaw. So, that effect to me as an actor, as a man, gave me, show me different respect for women. And we all see it now. The women empowerment, that movement is very strong, and we should respect that.
And totoo yung sinasabi, kahit very cliche, na no one is above anyone. Kaya mo level lang ang babae. And now that I'm a husband, a father, nagbago din tingin ko sa asawa ko na hindi ako abot dito kung wala tayong partner na makakatulong sa atin. And that goes the same way for women and their partners also. Thank you. Gusto ko lang po magpasalamat sa Kongreso. Maraming salamat po for giving space to Gregoria de Jesus Caoyang and her story. Ang laban niya noon wasn't just against colonizers, pero laban din sa posibilidad na makalimutan. A struggle that still feels close to home today, when truth is often challenged. And that's why the bill to institutionalize the study of Filipino heroes is so meaningful and very timely. It's a form of justice for those whom history has overlooked. At sa ating mga leaders po, sana'y patuloy nating bantayan ang ating collective memory as fiercely as we guard our freedom. And in these divided times, may we remember what Caoyang and the Katipunan stood for. They stood for truth, dignity, and equality for all. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat to watch Gregoria de Jesus Lakambini starting November 5, and don't forget to share it with your friends, family, and community. Let's keep her story